So ang lesson po natin sa umagang ito ay nandun pa rin po tayo sa ilalim ng corporate means of grace. At ang tatalakayin na po natin ngayon ay tungkol sa fellowship. Fellowship as a corporate means of grace. Meron pong 4 na bahagi itong corporate means of grace. At yung mga susunod pong panahon ay linggo ay pagpapalitan po kami ni Deacon Adrian sa pag-aaral po natin tungkol dito sa pagtalakay natin dito sa corporate means of sa fellowship. At ang atin pong referent text ay na makikita natin sa Psalm chapter 133 verse 1. Ang sabi po rito, "Behold how good and how pleasant it is for brethren together to dwell together in unity." Masdan ninyo kung gaanong pagkaganda sa magkakapatid ang nagsasama ng may pagkakaisa. Yan po, no? At bago po tayo tumuloy doon, ay balik-aralan po muna natin yung ating mga napag-usapan noong mga nakaraang linggo, no? At isa sa mga corporate means of grace, pinag-aralan natin ay ang tungkol sa preaching. Yung preaching ng salita ng Diyos. At sinasabi rin sa pinag-aralan natin na sa lahat ng forms ng ministry, ang preaching ang nagpapakita talaga ng o nag-i-embody ng authority ng salita ng Diyos, yung preaching. Kasi dito pinapakita talaga kung ano yung na parang ang Diyos mismo, ang ating Panginoong Hesus ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga preacher. At ginagamit niya ang mga preacher para ipahayag at ipaliwanag ng maayos yung salita ng ating Panginoon. At kasunod po niyan, yung hearing naman, under pa rin po ng preaching, yung hearing ay ito yung pinaka-aktibong bahagi ng worship. Kung papansinin po natin, siguro parang habang nakikinig ka ay para bang passive ka lang, hindi ba? Pero ayon dito sa pagtuturo ng ating ni Pastor Noel, ito ay ang hearing ay active, no? Kasi ito'y worship. At pagka ikaw ay nagwo-worship sa Panginoon, kailangan ibigay mo lahat ang lahat ng focus mo, ang iyong atensyon, at ginagawa mo ang pakikinig actively. Kaya ito'y ginagawa mo isang worship. Dahil gusto mong mag-gain ng mga spiritual insights at sa pamamagitan ng spiritual food. At dahil dito, ay kailangan nating umani o magbunga ng mga mahalagang bunga na makukuha natin sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At pinag-aralan din po natin, nung nakaraan, meron tinatawag na fruitful hearing at meron din tinatawag na unfruitful hearing, no? Yan po ay makikita natin doon sa parable ng sower na kung saan pinapakita ron yung 4 na klase ng lupa na yung unang 3 ay nagpapakita ito ng tinatawag na unfruitful na pakikinig, no? At yung huli, yung matabang lupa, ay doon makikita natin yung mga talagang sumusunod at nakakaunawa ng salita ng Diyos ay nagbubunga sa kanilang buhay. Kaya yung hearing ay isang aktibong paraan ng ito'y hindi isang passive na lang, no? Isang passive na gawain lang ng isang tao, kundi ang isang taong sumasamba sa Diyos
ay ginagawa niya ito, no, sa pamamagitan ng matamang pakikinig. Kaya pagka ang isang tao ay nakikinig lang at walang nagiging bunga sa kanya yung kanyang naririnig, hindi, palagay ko hindi rin natin matatawag na isang worship ang kanyang ginawa, no? Kasi sa worship pa lang, doon sa act pa lang ng worship, at kung ito'y totoo sa buhay mo, yung ginagawa mong pagsamba, makikita na yung bunga nito, no? Magre-resulta ito sa magandang bunga. At pangatlo po, sa pinag-aralan natin ay ang teaching. Although mayroong konting pagkakapareho ang teaching at saka preaching, meron din silang pagkakaiba, no? Sabi rito, yung teaching explaining the word doctrinally. Preaching as proclaiming authoritatively. Ito ay ginagawa ng isang itinalaga ng Diyos para ipahayag yung kanyang mga salita. At ito ay nag-a-appeal sa conscience ng isang tao. Kailangan ito ay textually grounded at merong ginagamitan din natin ito ng tinatawag na persuasion at conviction, no? Hindi lamang ito appeal sa intellect, kundi appeal sa ating mga conviction. Samantalang ang teaching naman ay nag-a-appeal ito sa intellect, no? At ito ay thematically oriented. Pag sinabi nating thematically, ito ay tumatalakay sa iisang paksa, no? At halos kabuuan ng iyong itinuturo ay iyong mga sinasabi ay tumutukoy at nakafocus lamang doon sa iisang paksa. So as a means of grace, knowledge of truth is fundamental to holiness. Sabi yan sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Kaya kailangan talaga natin yung matuto ng mabuti. At ito'y nakukuha natin sa pamamagitan ng pag-aaral, no? Na isinasagawa sa pamamagitan ng Sunday school. Importante yung knowledge kasi ito yung nagbibigay sa atin ng lalim ng pagkakilala sa Panginoon, at habang lumalalim yung isang tao sa pagkakilala sa Panginoon, mas lalo niyang na-appreciate kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya, mas lalong lumalalim ang kanyang conviction sa kanyang kasalanan, at mas lalong itinataas mo ang Diyos. At mas lalong naano yung ating yung puso natin sa holiness. At ito'y tinuturi at ito'y sinasagawa ng nasa office, no? Yung mga taong qualified sa isang ministerial office. Tulad halimbawa ng ibinigay ng Diyos ng mga pastor, no? At yan ay sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. At sabi pa rito, teaching is an ongoing commission of the church until the end. Ito ay hindi humihinto na gawain ng isang iglesia. Kaya po tayo ay mayroong mga itinalaga yung kanilang mga sarili sa pagtuturo ng salita ng Diyos, lalo na sa labas ng iglesia, no? At ito po ay, at yun nga po, alam na natin yun, no? Binago na yung kanilang pangalan, GSM. Yan. So, fellowship as a corporate means of grace. Ang fellowship ay kasangkapan din ng Panginoon para dumalo yung kanyang biyaya. Okay? Kasi pag sinabi nating fellowship, hindi lamang ito simpleng gathering ng mga tao, no? Meron silang isang layunin sa kanilang pagtitipon.
Okay? At bago tayo tumuloy doon, pinag-aralan na pala natin ito doon sa chapter 35, 37, lesson 35, 37 ng ng Christian Holiness, no? At ang sabi ron, ang koinonia o mula sa salitang Latin na koinos o koinonos sa ibang mga salita, no? Ang ibig sabihin ay common. Okay? Ito ay meron sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay nag-share sa iisang bagay na ito. Yung verb nito ay ang ibig sabihin ay to possess together or to have a share. When we say to possess together, lahat tayo kumbaga sa isang kumpanya ay stockholder ka doon, no? Ikaw ay nagmamay-ari noon. Okay? At ang goal nito ay unang-una ay para ma-edify tayo sa pag-ibig. Sabi rito sa sa Ephesians chapter 4 verse 16, from whom the whole body being fitted and held together by what every point supplies, according to the proper working of each individual part, causing the growth of the body for the building up of itself in love. So, itinulad tayo sa isang katawan na ang bawat bahagi nito ay kumikilos para sa ikalalago ng buong katawan. Pangalawa, sa goal ng fellowship ay para maging banal at maging kapaki-pakinabang tayo sa ating Panginoon. Sabi sa verse 21 ng Timothy chapter 2, therefore if anyone cleanses himself from these things, he will be an implement for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. So, yan po ang ang goal ng fellowship. Kaya hindi ito isang fellowship na nagkatipon-tipon lamang kayo doon sa isang lugar, no? Ang tawag po doon ay pag nagkatipon-tipon kayo sa isang lugar, ay church ang tawag doon, no? Sa ibang mga bahagi ng banal na kasulatan, kahit na hindi sila mananampalataya, basta nagtipon-tipon lamang doon sa kung di ako nagkakamali, ito ay parang isang gate ito, no? Na kung saan sila nagtitipon doon, ang tawag nila ron ay church. Hindi necessarily church na yung mga believers, no? Kundi grupo ng mga tao na sila ay nagkakatipon doon at sila ay nagmi-meeting. Yan. So ang fellowship ay iba, no? Meron tayong pag-aaralan tungkol dito meron tayong 4 na pag-aaralan dito, no? At ito po ay una, yung foundational requisite nito. Pangalawa, yung collective imperative, implied duty, at yung required motive. Ano ba itong foundational requisite ng fellowship? Unang-una rito, yung unity of the body of Christ, the church. Yung pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Okay, sabi rito sa Ephesians 4 verses 1 to 6. Sabi rito, namamanik nga ako sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. No? Kaya sabi rito ay pagsakitan. Kasi pag sinabing pagsakitan, ito yung maging concern mo. Ito yung maging focus ng iyong mga pagsisikap bilang isang miyembro ng isang iglesia, no? Sa pamamagitan ng yung pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. At mula rito sa verse 4 hanggang verse 6, ay mapapansin natin yung salitang isa. No? May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw
sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Kaya makipapansin natin dito yung pagkagamit mismo ng salitang one, no? Yung isa na binibigyang diin talaga yung kung paano sila tinawag ng Diyos para magkaisa. Okay. Church unity is spiritual. Okay? Pag sinabi nating ang ito ay spiritual o yung church unity ay spiritual dahil pinananahanan tayo unang-una ng banal na espiritu. Kaya hindi pwede yung magkakasama lang kayo sa isang lugar, no? Na wala naman kayong, yung iba naman walang banal na espiritu, yung iba meron, no? Unang-una sa lahat, ang fellowship na tinutukoy dito sa ating pag-aaral ay dapat pinananahanan ng banal na espiritu. It must not be oriented to personality o leadership, temperament, similarity, etc. Hindi ko mo pare-pareho lang kayo ng personalidad, o ang gusto lang mo lang makasama ay yung kapareho mo ang status. Yung iba yung kapareho mo ng karanasan. Hindi po yan, ano? Hindi po yan yung pinag-uusapan sa fellowship. Hindi yun unang-una ang ibig sabihin ng salitang spiritual fellowship. Unang-una, kaya nga requisite, ano? Ang unang-unang pangangailangan ay para magkaroon kayo ng pagkakaisa ay yung ito ay dapat ang isang iglesia, ang bawat miyembro ng iglesia ay pinananahanan ng banal na espiritu. Okay. It must be in step with the Spirit's purpose. Ang layunin ng Diyos sa pagkakaisa ay sumang-ayon talaga sa kung ano yung gusto ng Diyos. Kung ano yung leading sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Kung ano yung bungang hinihingi nito, no? Para sa ating lahat. At ano ba yung layunin nito para sa atin? Sabi sa Galatians 5 verse 25, kung tayo'y nangambubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Kung nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu, ang buhay natin ay hindi yung kabaliktaran nun, no? Dapat, kung ano yung kinabubuhay natin, makikita rin yun sa ating mga lakad. Nakikita yun sa ating pamumuhay. At sa John chapter 16 verse 14, He will glorify me, for He will take from mine and will disclose it to you. Kaya ang isang taong pinananahanan ng banal na espiritu, iisa lang yung kanyang magiging layunin. At ito yung luwalhatiin, magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Okay? So yan po yung isa sa mga requisites. At pangalawa, church unity is evangelical, commonality of gospel blessing. So dapat ang pagkakaisa ng isang church ay evangelical. Meron tayong pagkakapareho ng mga gospel blessings. Siyempre, pag pinag-usapan natin yung gospel blessings, ikaw ay na-born again, ikaw ay kumikilala sa ating Panginoong Jesus, ikaw ay may kaligtasan, kinikilala mo yung ating mga distinctives, yung buhay na walang hanggan, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan po yung tinatawag ng mga gospel blessings. Ano? Meron kang isang pananampalataya, gaya ng binanggit dito sa Ephesians chapter 4 na binasa natin kanina. So, it must not be framed sentimentally. Friendship, closeness, yun nga, binanggit natin po kanina, no? Hindi dapat ito nakabatay sa kung sino lang yung kaibigan mo sa church o sino yung ka-close mo. Mahirap baka yung closeness na yun maging extreme pa, no? At kuminsan nga, ang isang tao tinatamad mag-church kasi wala ron yung kaano niya, wala ron yung kakilalan niya, no? Di ba? Yung sabi yung crush daw, nahirapang sumamba doon dahil wala yung crush. Kaya yung ibang church, yung ibang tao gustong magpamiyembro pagka yung isang kakilala niya, yung ka-close niya, nandun doon sa church na yun. No?
which is wrong. Kasi hindi yun ang pangunahing requisite ng isang gustong magkaroon ng isang magandang fellowship. So hindi dapat ito nakabatay doon lamang sa pagkakapareho nyo ng pakiramdam, no? O ng, yun nga, nabanggit natin kanina, yung estado mo sa buhay. It is based on regenerate membership. Yan, unang-una, dapat ang masasabi lang natin itong spiritual fellowship, kung ito ay binubuo ng mga regenerate. Okay? Hindi naman natin sinasabing wala ka ng ka-close doon, no? O wala ka ng gustong kausap doon, no? Kundi, kasi nangyayari naman talaga yan, di ba? Pero unang-una dapat ito ay regenerate membership. Sabi ron sa Matthew 8:28 verse 19, Go therefore make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to follow all that I commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. So meron itong isang commonality, at ito ay yung pagiging regenerate. Silang lahat ay nakarinig ng salita ng Diyos. Sila ay naging disciple ng Panginoon. At sila ay nakasama sa iglesia ng Panginoon. Sabi sa Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. So, kaya natin masasabing ito ay evangelical dahil ito ay bunga ng paghahayag ng salita ng Diyos at idinagdag ka ng Panginoon doon sa iglesia. So, yan po yung kanilang commonality, yung blessing ng gospel. Pangatlo, sa foundational requisite, church unity is confessional. Kaya meron po tayong tinatawag na meron tayong iisang confession, yung ito nga yung 1618 Baptist Confession of Faith. Tayong lahat ay humahawak sa confession na ito, itong summary ng kanilang ng paniniwala. Meron din tayong mga creeds na pinangahawakan at yun yung ating kinikilalang confession na rin ng ating mga naunang mga Kristiyano, no? At tayo pong lahat ay humahawak dito sa confessional na ito. At pag wala nito, alam natin kung ano yung mangyayari. Siyempre, unang-una, siyempre, yung salitang disunity, no? Kaya, kailangan humahawak tayo sa iisang confession, no? Na ating pinaniniwalaan. It must not be minimalist, sharing as little doctrinal persuasion as possible. Hindi yung, ito pinaniniwalaan mo, at yung ibang, itong doctrine lang na ito pinaniniwalaan mo, pero yung iba hindi na pinaniniwalaan, no? Hindi pwedeng ganun. Dapat kung ano yung doctrine na pinaniniwalaan ng isa, yun din ang pinaniniwalaan ng lahat. Kaya nga humahawak tayo sa iisang confession, no? Hindi pwedeng, hindi matatawag na fellowship ang isang fellowship kung hindi naman kayo nagkakaisa ng inyong paniniwala. Okay? Magkakaiba kayo ng paniniwala. Magkakaiba kayo ng mga tinatawag na doctrinal persuasion. Nangyayari naman talaga yan, pero hindi sa mga malalaking bagay na pinaniniwalaan natin, sa mga doctrines, tulad ng merong naniniwala sa classical covenantalism, meron ding naniniwala sa federalism, no? Merong naniniwala sa, pero minimal lang naman, hindi naman masyadong marami yun. At halos majority naman sa atin ay humahawak sa isang paniniwala. Merong magkaiba ang paniniwala sa baptism, no? Pero hindi yun major na usapin para
hindi tayo magkaroon ng isang fellowship. Kasi ang sabi nga, in love di ba? Yung edifying itself in love. Kaya importante pa rin yung love. Kasi ang Biblia naman ay talagang masalimuot, no? Malalim. Maraming mga bagay na hindi hayag. At kinakailangan ng pagkakasundo ng bawat mananampalataya. It must make its belief a matter of public confession. Yan. Sensya na, medyo hindi pa po masyadong gumagaling ang aking tubo, no? Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, "Now I urge you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree, and that there be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and in the same judgment." So alam na po natin na tong istorya ng mga taga-Korinto. Meron silang ibang pinanggalingan, di ba? Sila ay mga Gentiles. At karamihan sa kanila ay magagaling, matatalino. At kuminsan sumasalungat ito sa mga pagtuturo ng mga apostol dahil sa sila ay na-influence pa ng mga matatalinong tao, ng mga philosophers sa kanila. At iba-iba rin yung katayuan nila sa buhay, no? Iba-iba rin yung mga yung kanilang mga kaloob. Okay, mapapansin natin 'yan. Pero ang payo ni Pablo ay magkaisa sila ng pag-iisip that there be no divisions. Kaya dapat magkapareho sila ng kanilang pag-iisip pati isang judgment. Importante po 'yon, no? Kasi pagka hindi tayo pare-pareho ng pag-iisip, hindi iisa ang direksyon natin, hindi tayo makakarating doon sa isang goal. At ito po ay, kung di ako nagkakamali, parang nabanggit din ni Pastor Bill kanina sa kanyang sermon, yung kailangan magkapareho po tayo ng pag-iisip. At pag sinabi nating public confession, ay nakikita ng marami, no? Nakikita ng marami itong ikinabubuhay natin na pananampalataya. Okay? Dapat hayag din sa tao kung ano yung ating pinaniniwalaan at kung bakit tayo ganito, no? Hindi lamang ito na lilimit doon sa loob ng iglesia. Kailangan ito'y mahayag din sa labas. Pangalawa po, collective imperative. Ano-ano po ba yung mga kinakailangan sa fellowship, no? Unity and diversity of membership under Christ. Yan. Ano ba ito, no? So there are two related but distinct figures of the church in Pauline writings. Sabi rito, the church, the body of Christ, in Corinthians and in Romans, yung church as the body of Christ. Meron kasing mga simpleng kalituhan lamang pagdating dito sa church as the body of Christ at Christ as the head of the body. Kasi dito ito yung sinasabi rin, the two are often confused, rendering the church headless without Christ. Si Jesus Christ bilang isang ulo ng iglesia, siya yung pinuno, siya yung hari, no? Siya yung head siya yung ulo ng katawan. Pero hindi ibig sabihin tayo bilang isang katawan, wala na tayong ulo, no? Tayo bilang isang katawan, kumpletong katawan kasama yung ulo. Kasi pagka ganon, ang maiisip natin, yung church, walang ulo. Headless body. O headless. The church, headless without Christ. The two go together, give the nature of the membership and authority in the church. Ang isang katawan bilang ang iglesia bilang isang katawan, meron siyang sariling ulo, no? Kasi buo siyang katawan. Pero pag pinag-usapan si Jesus Christ bilang yung head ng church, ang pinag-uusapan doon ay siya yung
bilang ulo ng iglesia, siya yung namumuno, siya yung hari. Sa kanya tayo, ando doon yung allegiance natin sa kanya, siya yung ating sinusunod, siya yung ating Panginoon. At lahat ng mga bagay na itinuturo niya, yun yung nakikita sa ating buhay. Kasi siya yung kinikilala nating pinuno ng iglesia. Bagamat meron tayong pagkakaiba-iba, sabi nga, no, diversity, unity in diversity, binubuo tayo ng iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong, alam na natin yan, meron tayong kamay, may paa, may kanya-kanyang function yung bawat bahagi ng ating katawan, no? Tulad din sa loob ng iglesia, meron tayong iba't ibang klase ng trabaho sa loob ng iglesia. Pero yon ay para sa ikauunlad ng buong iglesia. Kasi hindi naman talaga tayo ginawang iisa lang na iisa lang ang function natin, no? Ginawa tayo ng Diyos na iba-iba para mabuo yung kanyang layunin para sa isang iglesia. The body of Christ is complete, including the head. Okay, tignan po natin sa 1 Corinthians 12, verse 21. No? And I cannot say to the hand, I have no need of you. Okay? O yan po, no? So, ibig sabihin, alam na po natin yung kahulugan nito, no? Hindi pwede, hindi como ikaw ay ganito, hindi ka na kailangan, no? Sa loob ng iglesia, kahit wala ka pang ginagawa, meron ka pa ring function sa sarili mo, no? Hindi po ginawa ng Diyos na hindi ka idinagdag sa loob ng iglesia para walang gawin, no? Sa loob ng iglesia. Merong inilagay ang Diyos na kalalagyan para sa isang simpleng mananampalataya. Christ as the head of the body denotes the authority of Christ. Yan. Bilang isang ulo ng iglesia o ulo ng katawan ay nagpapakita ito ng kanyang otoridad. Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, he himself being the Savior of the body. Ganon din po sa Colossians 1:18. He is also the head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. So dito makikita natin yung talagang preeminence ng ating Panginoon. At lalong-lalo na sa loob ng kanyang iglesia bilang isang ulo ng pinuno o hari ng isang iglesia. So ito po yung sinasabing mga imperatives dito, no? Ano naman yung implied duty? Siyempre, sa isang fellowship ay hindi pwedeng walang ginagawa, no? Lahat sa isang fellowship ay meron ding mga katungkulan o meron tayong mga dapat na trabaho na maisagawa. Kasi itinulad nga tayo sa isang katawan. So anong sabi rito? Members must labor to maintain church unity as union with Christ. Yan. Napakagandang bagay na merong mga tao, meron tayong mga miyembro talaga na kumikilos para ma-maintain yung unity ng isang iglesia na kaisa ng ating Panginoon. So tungkulin po natin ito bilang isang iglesia, no? So sa isang fellowship, yan po yung isa sa mga tungkulin niya. Una, submit to the authority of Christ. Christ's kingdom rule is made real in the church. Okay? Pag-submit tayong lahat sa authority ng ating Panginoon, no? So, ang kaharian ng Panginoong Hesus ay nagiging totoo sa loob ng kanyang iglesia. Ito yung lugar kung saan naipapahayag yung pagkahari. Of course, hari naman talaga yung Panginoon, hindi ba? Sa lahat ng bagay, siya ang hari. Pero dito namamanifest yung kanyang pagkahari
dahil yung mga anak niya ay sumusunod sa kanyang kalooban. No authority must displace the rule of Christ, not pope, not pastors, no? Yan. Walang authority na pwedeng pumalit doon sa rule ng ating Panginoon, no? Kung sa Roman Catholic, ang kinikilala nilang head ng kanilang church ay yung Papa, at lahat ng sabihin ng Papa ay, lalo na pag siya ay nakaupo na doon sa kanyang trono at meron siyang pinasyahan doon, ito ay dogma na, no? At hindi na siya magkakamali. Hindi nito pwedeng palitan yung pagkapinuno ng ating Panginoong Hesus. Ang ating ang pamumuno, ang paghahari ng ating Panginoong Hesus ay ipinasusunod niya unang-una sa pamamagitan ng kanyang salita, no? At sa salitang ipinangangaral. Okay? At siyempre, ginagamit po yung ating mga manggagawang mga pastor na itinalaga ng ating Panginoon. No? The concreteness of Christ's authority is in the rule of the Word. So dito po makikita natin yung kanyang paghahari sa pamamagitan ng kanyang salita. No? Hindi niya ginagamitan ng puwersa na kahit kaya namang gawin ng Panginoon ay hindi niya ginagawa yon, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dito po sa John, sa 3rd John, makikita natin dito yung si Diotrephes, no? Sa 3rd John, verse 9, I wrote something to the church, but Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept what we say. For this reason, if I come, I will call attention to his deed, which he does, unjustly accusing us with malicious words. And not satisfied with this, he himself does not receive the brothers either. And he forbids those who want to do so and puts them out of the church. Ito pong si Diotrephes, ayon dito ay parang isa siya sa mga kinikilalang officers ng church. Pero gusto niyang mamuno ng merong tawag dito, yung pagiging parang authoritarian siya doon. At ito ngang si Apostle John na sumulat sa kanya, hindi pa niya kinikilala. Tapos iniingganyo niya pa yung ibang mga kapatid na huwag maniwala sa kanila at huwag silang tanggapin, no? At ito yung tinutukoy ni John na ang tunay na Panginoon ng isang church ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ang nagro-rule sa atin, no? So ang tamang pamumuno sa church ay hindi dinadaan sa pamamagitan ng puwersa o ng galit o ng tapang, no? At marami tayong napapakinggan, nababalita ang mga ganyang mga church na dinadaan nila talaga sa tapang at galit. Kaya tuloy yung mga miyembro may hindi tuloy makapagsalita sa kanya. So, ingatan po natin yan. A church that does not submit to the word is not a means of grace. Hindi magiging means of grace ang isang church kung hindi sumusunod sa salita ng Diyos na siya naman talagang means of grace, no? Ingatan po natin yung mga ganong iglesia na ang sinusunod ay yung appointed son, hindi yung begotten son. Pangalawa, sa implied duty, accept the diversity of members. The church displays Christ's new humanity. So, sa isang iglesia po na binubuo ng iba't ibang katangian ng mga miyembro, ang tinutukoy pong Christ new humanity rito ay hindi yung si Jesus Christ na nagbago, no? Kundi yung binubuo ng iglesyang yon ay mga bagong creation. Sila po yung mga nanggaling sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang mga kultura, sa iba't ibang estado ng kanilang pamumuhay, na tinipon ng Diyos sa isang lugar. At
Dahil doon sa pananaw na yon, maaaring magkakaiba ng kanilang mga kilos, mga kanilang mga pananalita, pero dapat ay tinatanggap sila bilang mga kapatid sa iglesia kasi kung noong unang panahon nga binago ng Diyos yung salita ng ano, hindi ba? Binago niya eh. Diyos din ang gumawa niya dahil nga sa kataasan ng tao. Pero dahil sa banal na espiritu ay pinagkaisan niya yung iglesia. Kaya diyan galit na galit si galit na galit si James kung babasahin niyo yung aklat ni James na mayroong iba tinatanggap lang yung ganitong mga kapatid pero yung iba hindi na pinapansin, di ba? At sa atin wala namang gano'n, no? Lahat dito ay iisa lang yung ating layunin. Magkakaiba man tayo ng kultura, magkakaiba man tayo ng ugali, tinatanggap natin yung pagkakaiba-iba ng bawat isa. So, dahil sa siya ay binago ng Diyos, no? Dapat magkaisa sa ilalim ng pamumuno ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. The exclusiveness of Old Testament Israel has given way to inclusion of all in Christ, no? Kasi nung unang panahon ay sa Old Testament times, no? Ang Israel ay sila yung tinatawag na peculiar people, no? At yung iba ay yung mga hindi mababasa po natin sa Romans chapter 9 yan, no? Yung Israel nasa kanila yung pangako, nasa kanila yung mga tipan, nasa kanila yung mga propeta, nasa kanila yung maraming mga ng Diyos. Hindi tayo kasama doon, no? Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, lahat ay isinama na niya, no? Sa Ephesians chapter 2 verse 12 at sa mga sumusunod pa, sabi rito, remember that you were at that time separate from Christ. Ito po yung mga Gentiles, no? Excluded from the people of Israel and strangers to the covenant of promise. Yan. Having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who previously were far away have been brought near by the blood of Christ. Okay? At marami po pong mga sumusunod na mga talata. So ito po yung ating duty bilang mga binagong humanity ng ating Panginoong Jesus. Lahat na ng lahi, no? Wala ng Greek, wala ng Hudyo. Iisa lahat sa ating Panginoong Jesus. No church must be defined by any human divide, racial, economic, etc. No? So maliwanag po 'yon. Walang church na dapat mahati dahil lamang sa kanilang lahi o dahil sa kanilang economic status. At sabi nga sa birds of the same feather flock together, hindi ba? At nangyayari naman talaga yan. Pero dapat sa isang mananampalataya, hindi maging ganon ang kanyang pag-iisip. Kundi magkaisa tayo ng pag-iisip dahil tayong lahat ay kinuha ng Panginoon mula sa iba't ibang mga pinanggalingan at nilagay tayo sa iisang katayuan. Okay. So ito po yung dapat natin ingat. A church that is exclusive by human distinction is not a means of grace. So pagka mayroon na pong mga human distinction sa loob ng church, hindi na po masasabing kasangkapan ito ng biyaya ng ating Panginoon. Kasi siyempre iba-iba yung kanyang magiging impluensya sa bawat mga taong kanyang makakausap. So ano yung required motive? Love of brethren for the sake of Christ, not emotional bonding. So hindi po masasabing hindi po yung emosyon ang magiging dahilan kung bakit kailangan tayong magkaisa, no? O tawag dito yung pag-isahin
Dapat pag-isahin tayo ng pag-ibig dahil sa ating Panginoong Jesus. Hindi po sa ating mga ka-close lang, no? Yung mga close friends mo, hindi yun, no? Hindi yun dahil sa pare-pareho kami ng paniniwala, pare-pareho yung antas ng aming karunungan, hindi, no? Kundi dahil sa pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. Communal acceptance, recognizing the place of each member in the body. There is a false view of homogeneity as requisite to unity. So meron pong maling pananaw tungkol dun sa homogeneity. Pag sinabi nating homogeneity, yung pagkakapare-pareho, no? Na kailangan daw ito para sa unity. Kailangan pare-pareho kayo. Sabi rin sa Romans 15 verse 7, therefore accept one another, just as Christ also accepted us, for the glory of God. Yan. Tanggapin po natin yung bawat isa. Kung paanong ang ating Panginoong Hesus ay tinanggap tayo sa kabila ng ating karumihan. So the underlying communion of brethren is in Christ. So, maliwanag na po ito, no? Kaya po tayo nagkakaisa ng pag-iisip, nagkakaisa ng layunin, nagkakaisa ng isang goal dahil sa ating Panginoong Jesus. At yan lamang po. Kaya kung mayroong bumubuo sa atin ng mga kabataan, mayroong sa matatanda, may kababaihan, mayroong kalalakihan, mayroong ganitong fellowship, pero iisa yung layunin kung bakit tayo nagkakaisa. At ito yung ating Panginoong Jesus. Sabi sa Galatians 3 verse 28, there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ. So yun po, no? Maliwanag po yung sinasabi doon. Sorry, pangalawa po, reciprocal penitence and forgiveness, realistic about sin in the body. Yan. So lahat po tayo ay nagkakasala, no? Nagkakasala tayo sa Diyos, nagkakasala tayo sa bawat isa. Okay? So, pag sinabi nating reciprocal, give and take ito, no? Kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, pagpatawad ka rin. Kung ikaw ay nagkasala yung kapatid mo, patawarin mo siya. At kung ikaw ay mas nakakaintindi sa iyong kapatid, unawain mo rin siya, no? Bigyan mo ng pagkakataon yung bagay na gusto ng Panginoon. Kasi ito talaga yung required na motive para sa pagpapatuloy ng tinatawag nating unity. Yung tayo ay magkaroon ng iisang pag-iisip at iisang layunin. At ang pinakamahalaga nga sa gospel ay yung forgiveness, hindi ba? Ito yun eh. Ito yung kaya tayo ay kuminsan hindi pa nga lumalapit yung kapatid para humingi ng tawad. Pinatatawad na natin, hindi ba? So, ang bawat isa ay magpatawad sa kanyang kapwa. There is, okay, sabi rito, mag-ingat daw po sa isang fellowship na hindi nagdidil sa kasalanan, no? So, artificial yung fellowship na yun. Hindi totoo yan kung hindi naman natin dinidili yung ating mga kasalanan, no? Kasi, ang layunin ng Diyos para sa kanyang church ay yung kabanalan ng buong iglesia. Okay. Point. Penitence of offender and forgiveness by offended are ongoing. Yan. Patuloy po yan, no? 17:21 ng Luke, nor will they say, look, here it is, or there it is, for behold, the kingdom of God is in your midst. Ano pong ibig sabihin? So kung ang ating Panginoon, ang ating kinikilalang hari, no, ay dapat umiral yung kanyang
kagustuhan sa loob ng isang iglesia. So, tayo po ay sinesenyasan na, no? At hindi na po tayo aabot sa question and answer. So, palagi ko naman, maliwanag na po yun, no? Ang challenge na lang po sa atin ay accept your duty to contribute to the unity of the whole church. So, hanapin na po natin yung ating lugar kung saan tayo makakakontribute bilang isang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Salamat po sa pakikinig at oras na po tayo po'y manalangin. O Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagpapaalala muli sa amin, Panginoon. At sa tunay na kahulugan, Panginoon, ng fellowship, na ito rin naman po, Panginoon, ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat at ginabayan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming pagsasalo-saluhang mga pagkain na inihanda mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalusugan at kalakasan sa mga pagkain ito na aming pagsasalo-saluhan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa kalagitnaan ng aming fellowship ay patuloy ka naming maluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.